Mga ka-RSP, ang teknolohiya ay isang malaking tulong para sa ating lahat. Mula sa mas mabilis na komunikasyon, online banking at mas maginhawang pamumuhay. Ngunit hindi maikakailang ginagamit din ito sa masasamang gawain. Isa na rito ang tinatawag na e-pickpocketing. Yan po ang tatalakayin natin ngayong umaga dito lamang sa MIL 101. Mga ka-RSP, naranasan niyo na ba ang biglang pagkawala ng pera sa inyong bank account? O kaya naman, may mga transaksyong hindi niyo naman ginawa pero tuloy-tuloy na nagpoproseso. Posibleng biktima kayo ng tinatawag natin na e-pickpocketing. Ayon sa Department of Information and Communications Technology or DICT, ang e-pickpocketing ay isang uri ng cybercrime kung saan ginagamit ang teknolohiya tulad ng Near Field Communication o NFC, Radio Frequency Identification o RFID at SIM cloning upang makuha ang impormasyon mula sa mga mobile device ng biktima. Ang nakatatakot dito, hindi na kailangan nakawin ang inyong wallet o card dahil kaya itong mangyari mula sa malayo at kadalasan nang hindi mo namamalayan. Ganito umano ang modus operandi. Una, target identification. Pumupunta ang mga hackers sa matataong lugar tulad ng pila sa pampublikong transportasyon o kaya sa shopping mall upang makahanap ng maraming taong may RFID o NFC cards. Pangalawa, yung paggamit ng reader device. May dala silang scanner at ito ang kumukuha ng signal mula sa ating devices o card. Pangatlo, yung scanning at capturing ng data. Kapag na-detect na ng scanner, nakukuha na nito ang mga datos gaya ng card number, expiration date at iba pang ID details or ATM. At panghuli, sa nakuhang impormasyon, nagagawa nilang mag-transact ng illegal tulad ng identity theft o kopyahin ang key card data. Narito naman ang ilang paalala upang maiwasan ang ganitong insidente. Una, i-off ang NFC function ng cellphone kung hindi ginagamit. Makatutulong ito upang hindi madaling makuha ng hacker ang data kapag nasa mataong lugar. Pangalawa, kailangan po natin maging maingat sa SIM-related issues dahil posibleng gamitin ng hacker ang SIM swapping para makuha ang OTP or one-time password codes. Gumamit din pangatlo ng RFID at NFC blocker. Nakatutulong ito bilang shield laban sa unauthorized scanning ng inyong cards o devices. Pang-apat, mag-ingat lalo na sa mataong lugar o pampublikong transportasyon dahil mas madali para sa kriminal o sa mga kriminal na magsasagawa ng scanning kapag siksikan ng tao. Panlima, regular na i-check ang inyong online transactions para agad na matukoy kung may kahina-hinalang galaw sa inyong account. Laging tandaan mga ka-RSP, ang pagiging mapanuri ay pinakamabisang proteksyon laban sa cybercrime. Huwag kalimutang i-check ang inyong mga account, mag-ingat sa paggamit ng teknolohiya at agad i-report sa mga kinauukulan ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Yan muna ating napag-usapan dito lang sa MIL 101.